Magandang hapon. Narito na ang PIA News Cordillera. Patuloy ang pag-alalay ng pamahalaan sa ating mga magsasaka. Sa panalalasan ng mga nagdaang bagyo at ng habagat, isa sa mga pangunahing naapektuhan ay ang mga magsasaka. Upang matulungan silang muling makabangon, nagbigay ng indemnity fund ang pamahalaan. Nitong Huwebes, pinangunahan ni Senator Kiko Pangilinan ang pamamahagi ng tulong sa mahigit 100 na magsasaka ng Benguet. Si Reggie Kawis para sa report. Tumanggap ng tulong mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ang mga magsasaka mula sa Benguet na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at southwest monsoon o habagat. Pinangunahan ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairperson ang pamimigay ng indemnity checks sa mga insured farmers. Nasa 174 na magsasaka mula sa iba't ibang bayan ng Benguet ang tumanggap ng kabuuang halos 2 milyong piso na tulong mula sa ginanap na seremonya sa La Trinidad Benguet nitong ika-28 araw ng Agosto. Paliwanag ni PCIC President Joey Bernabe, ang mga benepisyaryo ng programa ay mga magsasaka na nakapag-enroll sa PCIC para sa insurance ng kanilang mga pananim. Ang iba, mahirap talaga kumbinsihin kasi malalayo na mag-enroll sa PCIC. Siguro kulang pa yung kanilang tiwala na makakatulong talaga ang crop insurance. Kaya yung mga nandito, pwede nyo sabihin sa mga kapitbahay nyo, sa mga kaibigan natin na nakakatulong talaga ang PCIC. Paalam natin sa ating mga kapitbahay na kailangan, sa ating mga fellow na magsasaka na kailangan mag-enroll sa PCIC para makakuha sila ng benepisyo. Kasi libre lang ito, libre. At nung nakita nyo naman, mabilis naman kami magbayad, di ba? Tiniguro ni Senator Pangilinan ang pagdaragdag ng crop insurance para sa mga magsasaka. Ipinahayag naman ng mga magsasaka at opisyal ng Benguet ang kanilang pasasalamat sa natanggap na tulong mula sa nasyonal na gobyerno. Thank you sa Philippine Crop Insurance Company ta makunakmat nga dakol basit jay nawat ko tatanga worth 12,000 at dati inayon ko jay na utang ko nga pagpunak manan. Adat nga pang dagdag niti garden ni manantani na dadaalang kami. Salamat Senator sa pay pagtuloy dito yung ikweta si Cagayam Certi, nagpuat di agriculture. Nakipagdialogo rin si Senator Pangilinan sa mga magsasaka upang malaman ang kanilang sitwasyon. Siniguro nito ang pagtulong sa mga magsasaka sa pamamagitan ng Sagip Saka Act. Very important sa local economy itong masuportahan sa Sagip Saka Act dahil ito'y malaking tulong para sa ating farmers, madagdagan ang kita. And that's the whole essence of Sagip Saka. Bumili ang gobyerno direkta sa ating mga magsasaka para sa mga programa nila. Bakit binili ng LGU ng Nueva Ecija? Bakit binili ng provincial government ng Sorsogon? Dahil meron silang calamity relief funds, number one, at nagdi-distribute sila ng bigas tuwing tinatamaan ng bagyo para sa mga nasa evacuation center. So, panalo ang farmer, panalo ang LGU, panalo rin ang mga tatanggap nito dahil bagong ani sa riwa. Layunin ng naturang batas na palawakin pa ang mga interventions mula sa processing hanggang sa marketing ng mga produkto ng mga magsasaka gamit ang value chain system. Reggie Kawis para sa PIA News, Cordillera. Patuloy din ang pagsuporta ng Department of Agriculture sa sektor ng agrikultura sa mga lungsod gaya ng Baguio City. Kamakailan ay tumanggap ng agriculture inputs ang 8 farmers cooperatives and associations. Mahigit sa 310,000 pesos na halaga ng inorganic fertilizer at organic liquid fertilizer ang naipamahagi sa ilalim ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ng Department of Agriculture katuwang ang City Veterinary and Agriculture Office.
Pinalalakas ng Department of Trade and Industry ang mga micro, small and medium enterprises na itinuturing na drivers ng inklusibo at napapanatiling pag-unlad. Sa ginanap na cascading ng MSME Development Plan 2023-2028 noong August 26, tinalakay ng mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, MSMEs, LGUs at iba pang stakeholders ang mga pagkukulang at oportunidad para sa kolaborasyon upang mas mapaunlad pa ang mga MSMEs sa rehiyon. Kabilang sa tinalakay ang pagpapalakas ng MSME ecosystem, pagpapalawak ng akses ng mga MSME sa sustainable at scalable financing, pagpapalago sa kaalaman at kakayahan para sa MSME sustainability at iba pa. Ayon kay DTI Regional Director Raymond Panhon, layunin ng mga diskusyon na mapagkaisa ang mga estratehiya at prioridad, hindi lamang sa pagkamit sa mga hangarin ng MSME Development Plan 2023-2028, kundi sa pagtitiyak na matagumpay ang mga MSMEs sa Cordillera. Upang masuportahan ang mga local creative talents at mahikayat ang mga pamahalaang lokal na simulan ang pagbuo ng creative and talent communities, dinala sa Baguio City ang Lakbay Likha Digital Creative Roadshow. Linahukan ito ng halos 200 na creative professionals, entrepreneurs at iba pang stakeholders. Ito ay bilang bahagi ng pagpapataas ng kamalayan ukol sa kahalagahan ng creative industries at iba pang sektor at upang mabigyang inspirasyon ang mga kalahok na maghanap ng mga oportunidad at aktibong makibahagi sa creative industry. The DICT Cordillera, through the ICT Industry Development Bureau, is committed to empowering the digital creative industry. Through initiatives like Lakbay Likha, we aim to decentralize opportunities, nurture local talent, and grow the creative economy from the ground up. The Department of Trade and Industry, especially here in the Cordillera Administrative Region, has always championed our local talents. We believe that innovation and creativity are not just buzzwords. They are the very engines of our economic growth and national identity. Tinalakay ni DICT ICT Industry Development Bureau Assistant Director Gino Ilano ang trabahong digital, Road to 8 Million Jobs sa Bagong Pilipinas, kung saan layunin ng pamahalaan na makabuo ng milyon-milyong trabaho sa creative industry by 2028. Ibinahagi naman ni DTI CAR Assistant Regional Director Samuel Gallardo ang update sa creative economy sa Cordillera. Napakalaki po ng potential natin dito sa Baguio. Dito sa Cordillera, we just need to coordinate and collaborate with the appropriate government agencies so that you can really get the full measure of support from this administration. Tampok sa Lakbay Likha ang creative career fairs, exhibits, demonstration and workshops at informative sessions kasama ang mga digital creative industry players. Patuloy na itinataguyod ang CHED Unifast o Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education ang iba't ibang programa sa ilalim ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ayon kay Delilah Irma Calindas, Regional Coordinator ng CHED Unifast Cordillera, naglilibot sila sa iba't ibang paaralan sa rehiyon upang maipaalam sa mga estudyante ang mga programang hatid ng kanilang tanggapan. Kabilang narito ang Free Higher Education, Tertiary Education Subsidy at Tulong Dunong Program. Aniya, sinisikap nilang maipaalam sa lahat na ang dekalidad na edukasyon ay abot na. Sinisuguro rin nila na sa sektor ng edukasyon ay walang maiiwan na estudyante. Lagi po natin tatandaan na hindi na po imposible ang makatapos ng kalidad na mataas na edukasyon dahil nandito na po ang CHED Unifast na inyong kaagapay. So ulitin lang po natin sa ating mga listeners, sa ating mga viewers na kung meron po kayong katanungan patungkol sa mga programa na aming binanggit sa segment na ito, pwede niyo po kami tawagan sa aming official na number. I-contact po kami sa aming Facebook page, i-message po kami sa aming i-email po kami. Ayan po, madami pong platform para po kami ay mag-contact.
Ipinagdiwang ng Bureau of Fire Protection Cordillera ang kanilang ika-34 na anibersaryo nitong August 28. Mga partner stakeholders at kasapi ng kawanihan na nagpakita ng suporta at dedikadong serbisyo sa BFP kinilala. Narito ang report. Patuloy ang pagtindig ng BFP Cordillera upang maisalba ang mga buhay at maprotektahan ang mga komunidad. Sa pagdiriwang ng kanilang anibersaryo ay binigyang diin ang mahalagang papel na ginagampanan ng bawat bombero. When your hoses douse the flames that threaten the homes and mountainsides, our shared advocacy is fulfilled, saving not just property but also the environment that future generations will inherit. Pinarangalan sa selebrasyon ang mga katuwang ng BFP at ilang bombero sa kanilang mga nagawa at pagbibigay halaga sa adhikain ng kawanihan. Lahat ito, even though they did not even touch the victim, but then in one way or another, they are one with us. Kasama natin sila na hindi lang iangat ang buhay ng isang Pilipino, kundi sila na gustong mag-save ng kahit isang buhay lang. Sa iba pang mga balita, itinataguyod din ng Department of Agriculture ang beekeeping hindi lang bilang karagdagang pagkakakitaan, kundi upang masiguro rin ang food security. Inihayag ni DA-CAR Science Research Technician 2 Alan Jan Panagan na ang numero 1 benepisyo ng beekeeping ay ang pagiging primary pollinators ng mga bubuyog sa ecosystem. Sinusuportahan ng pollination ng biodiversity kung saan nasisiguro ang food at nutrition security. Aniya, itinataguyod nila ang pakikipagsapalaran sa European honeybee dahil mas mataas ang produksyon nito ng honey. Sa ngayon ay nasa 55 na colonies ng European honeybees ang nasa apiary ng DA-CAR sa Baguio Animal Breeding and Research Center. Anya, bawat taon ay namamahagi sila ng 25 na bee colonies. Ang mga interesado ay kailangan lamang magpadala ng request letter sa regional director ng DA-CAR. No, dagi dyan interesado nga ag-availability services tayo, kan training services tayo. May kailang pumasyar dito Apiculture Center, apiary tayo. Dito BABRC, Baguio Animal Breeding and Research Center. Ipinagdiwang ng organisasyon sa Palina, Kibungan, Benguet ang ikalawang Harvest Festival kamakailan. Isinagawa ng Palina Niga Indigenous Fisher Folk Association o PANIFA, benepisyaryo ng Special Area for Agriculture Development, ang Aldauti Panagkalap. Ayon sa BIFAR Cordillera, nalagpasan ng organisasyon ang kanilang produksyon ng tilapia noong nakaraang taon kung saan nakapagtala sila ng 2 metric tons na nahuling tilapia. Inihayag ni PANIFA President Nemesio Titiwa na layunin pa nilang palawakin ang kanilang fish pond para sa karagdagang produksyon. Isa sa mga napaunlad na kalsada sa lalawigan ng Kalinga ay ang Pinupok Junction Pakawit Binansagan Farm to Market Road. Isa ito sa mga proyekto sa ilalim ng DAPRDP Scale Up para sa mga komunidad sa bayan ng Pinupok. Alamin ang nakikitang benepisyo ng programa mula kay LB Tac Eustacio ng DAPRDP Cordillera. Masayang ibinahagi ni Ventura Ambong Jr. ng Barangay Bayao ang kanyang nararamdaman. Nagsimula na kasi ang pagpapabuti ng kanilang kalsada at malaking ginhawa ito para sa mga magsasakang katulad niya. Tirik na mayat dati may tulong na kada kami nga farmers dito ayan may lugar mi no anyaman to ti numalpas man dito yung project dakil una iti maitid na kadagiti farmers nga benefits no mal ang kaming barigatan. Kwento niya, napakahirap ng pagbibiyahe dahil sa kasalukuyang kondisyon ng kanilang kalsada. Hirap din silang maglabas ng kanilang mga produkto, lalo na tuwing may emergency. Di kondisyon ti kalsadaan, unay nga makasirik tilugan, puro manual hauling, nagiti mo usar, itatapay laing, ang marigatan kami nga mayroar kadagi produkto mi.
No, adaman emergency nga masakit. Namarigatan kami. Ang Improvement of Pinukpok Junction Pakawit Binansagan FMR ay may habang 12.51 kilometers. Nagsimula ang konstruksyon noong Oktubre ng nakaraang taon at kasalukuyang isinasagawa ang pagpapalawak ng kalsada, paggawa ng grouted riprap at paglalagay ng cross drainage. Na-propose ito para sa lokal na industriya ng kape, ngunit ayon kay Ventura, bukod sa kape ay nagtatanim din ang mga magsasaka ng mais, saging, beans at iba pa. May tulong na dito yung kalsada numalpas. Nalaka nga may ka-deliver kami, ikalagiti produkto mi. Kaya da emergency nga problema mi, alis ta dati pagnaan min, karkaro ti mausar nga lugan, karkaro ti howling, dumakabasit. Ken paspas to ti rumor iti syudad. Ken rumor iti anyaman nga lugar ta adda kalsada mo. Sa patuloy na pag-implement ng FMR subproject, ipinahayag ni Ventura ang kanyang pag-asa na matapos ito sa tamang panahon. Ako po si Elvi Takio Estacio, naghahatid sa inyo ng tinig ng komunidad at mga kaganapan mula sa mga proyekto ng DAPRDP Cordillera. Nakapag-ani na ng tilapia ang Susukaguma Farmers Irrigators Association ng Barangay Agbanawag sa Tabuk City, Kalinga. Kabuang 167 kilograms ng tilapia ang na-harvest ng grupo noong August 26. Katumbas nito ang mahigit 30,000 pesos sale sa presyong 180 pesos per kilo. Ang livelihood project ay sinimula noong lamang April 2025 kung saan bahagi ito ng pagtatatag ng Irrigators Association Model Farm at karagdagang pagkakakitaan bukod sa rice farming. Ang nasabing grupo ang kinilalang Outstanding Irrigators Association ng rehiyon noong 2023 kung saan iginawad sa kanila ang livelihood assistance ngayong taon. Malaki ang naitutulong ng iba't ibang programa ng pamahalaan upang makapagbagong buhay ang minsay naligaw ng landas at naging biktima ng ilegal na droga. Isa sa mga may programa para sa kanila ay ang .RC Mountain Province. Narito ang report. Malaki ang naging pagbabago sa buhay ng 2 persons who use drugs o PWODs nang matapos nila ang kanilang rehabilitation sa Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center Mountain Province o .RCMP. Ayon kay .RCMP Social Welfare Officer 3 Jodelyn Tayog, nagkaroon ng behavioral changes sa mga nasabing individual sa tulong ng primary care program ng .RC. Apart doon sa nakakatulong ho para doon sa kanilang compliance sa court order, no, may mga behavioral changes din, which is I think one of the most important as well, na let's say may mga nakikita ho tayong pagbabago as reported by mga family members or ng patient. But apart from that siguro sir, doon sa more than doon sa hindi paggamit is yung makita ho talaga natin na kahit papaano sir is nakapagsimula sila ng magandang relationship ulit doon sa family and community. Habang patuloy ang paghakbang ng .RC upang matulungan ang mga PWODs, ay umaasa din sila ng mas malawak na intervention sa tulong ng mga komunidad at sa pag-unawa na ito ay isang sakit o disorder na kailangan ng gamot. We try as much as possible na maging holistic yung interventions, no. It may not be perfect kasi on our end we recognize naman na we have limitations, particularly sa budget, yung nga sinasabi po natin, but part of the mission of the center to provide equality and holistic services to the patient. Kaya ang ginagawa natin, sir, as much as possible, yung mga domains na tatouch natin pagdating po sa interventions. Ang Outpatient Drug Treatment and Rehabilitation Program ay isa sa mga level ng programa na ginagawa ng .RCMP kung saan ang mga individual na enrolled dito ay kinakailangang mag-undergo ng 4 na oras na session sa isang linggo sa loob ng 6 hanggang 12 buwan. Kabilang sa kanilang pagdadaanan ng group and individual counseling sessions, psychoeducation sessions, spiritual enrichment sessions, physical activity, health and nutrition lectures, family dialogues,
home visits, life skills training at iba pang need-based interventions. Sa pagtatapos ng kanilang rehabilitasyon ay patuloy pa rin ang monitoring ng .RCMP sa pamamagitan ng aftercare program. Inilapit ng Department of Labor and Employment ang kanilang mga serbisyo sa mga residente ng Apayao sa ginanap na Third Quarter Information and Service Caravan cum World Cafe of Opportunities noong August 27 sa bayan ng Luna. Sa ilalim ng Project Angel Tree, nabigyan ng tulong ang 60 mga bata na kabilang sa child laborer sa probinsya. Tumanggap sila ng bag, sapatos at iba pang gamit na makatutulong sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Lumagda rin ng pledge of commitment ang iba't ibang stakeholders bilang pagsuporta sa implementasyon ng Philippine Program Against Child Labor at iba pang programa upang mawakasan ang child labor. Katuwang naman ang TESDA at pamahalaang panlalawigan, isinagawa rin ang job fair kung saan 65 na aplikante ang hired on the spot. Kinilala ang isang barangay ng Baguio City bilang isa sa top 15 barangays na may pinakamahusay na implementasyon ng barangay road clearing operations. Paano kaya nila ito nakamit? Alamin sa report ni Arian Mangayabas. Sa mga nakalipas na taon, naging prioridad ng gobyerno ang paglilinis at pagpapanatili ng kaayusan sa mga pampublikong kalsada sa ilalim ng Kalinisan sa Bagong Pilipinas program. At habang marami ang patuloy na nahihirapan sa pagpapatupad nito, may isang barangay na kinilala bilang isa sa top 15 na pinakamahusay sa pagpapatupad ng barangay road clearing operation sa Baguio City. Ito ang Barangay Duntogan. Hindi lang ang mga sasakyan ang binabantayan, kundi pati na rin ang mga sidewalk obstruction tulad ng mga paninda at basurahan. Kailangan matanggal ang mga nakaparada doon sa gilid ng kalsada sa mga sidewalk para sa mga dumadaan na mga estudyante o kaya yung mga nagtatrabaho sa town. Kaya kailangan magdaos kami ng clearing operation para matanggal lahat yun para walang naka-obstruct sa may national road. Ang sa akin at sa Prison Committee on Prison Order, bawat umaga, lalo na pag sa mga school days, pinapasyalong ko itong barangay namin, simula Puroktin hanggang school para sa mga kaligtasan ng mga dumadaan na Aniya, labis ang kanyang pasasalamat sa mga katuwang ng barangay sa pagpapanatili ng kaayusan sa kalsada tulad ng mga kapwa niya barangay officials, Public Order and Safety Division ng Baguio City, Barangay Police, Tanod at volunteers. In behalf of punong barangay Renato Bungkog, sana po lahat po tayo na may mga sasakyan na nakapark dito sa mga along the road o kaya mga sidewalk. Kami po ay nakikiusap para po sa ikakabuti ng bawat isa sa atin. Hindi po natin hintayin na may mga mangyari na disgrasya o kaya anong paman dyan. At kami po ay nakikiusap. Lahat po tayo magtulungan at para wala pong mangyayaring aksidente o kaya anong paman dyan. Ayon sa POSD, ang kanilang operasyon ay alinsunod sa mga mandato ng pamahalaan, partikular na ang DILG Memorandum Circular number 2019-167 at ang mga ordinansa ng lungsod ng Baguio. Yung road obstructions kasi ma'am, o yung tinatawag nilang ARO sa terminology natin, yung anti-road obstructions, is nag-base sila dito sa City Ordinance ng Baguio na series of 2007 na naamyendahan ng City Ordinance of Baguio number 4 series of 2022, which directs the local executives o yung tinatawag natin ng mga barangay council, barangay kagawad, barangay captains to ensure na magkaroon ng free na daan yung mga sidewalks natin tsaka yung mga barangay road. Upang masigurong tuloy-tuloy ang kanilang programa, aktibo ang POSD sa pag-assist sa mga barangay sa pamamagitan ng kanilang task management service. Kapag sa road obstructions kasi, particularly sa mga
fire hydrant natin, mga pedestrian crosswalks, fencing, tapos yung mga sidewalks natin, wala talaga silang, walang exemption yan. Direct apprehension po kasi talaga yan. Kasi sila yung mismo na nakaka-obstruct. Sabi nga nila, in unity, there is camaraderie. In camaraderie, there is peace. No? Maraming nga rin yan. So yung message natin sa kanila, iwasan natin mag-park sa mga hindi dapat na pagpaparkan. Pag nakaka-obstruct yung sakyan natin, alisin natin. No? So, huwag nating i-accept yung sarili natin sa batas para iwas huli. Kasi medyo mataas din yung penalty natin. So, sa mga residents ng mga barangay, coordinate with your barangay kagawad or barangay captain, barangay officials, kasi meron naman silang mga designated parking slots yung mga barangay natin. Kasi sa mga resolution na inaprobahan ng CEO. Ang kwento ng Barangay Duntogan ay hindi lamang tungkol sa pagtutulungan at pagmamalasakit ng isang komunidad, kundi isang patunay na ang pagbabago ay nagsisimula sa munting disiplina sa bawat isa. Aryan Mangayabas para sa PIA News, Cordillera. Natanggap ng isang negosyo sa Abra ang Regional Sustainability Award at Best Setup Project sa lalawigan kamakailan. Ito ang low-cost enterprise na isa sa mga natulungan ng DOST. Ang nasabing enterprise sa Nalbuan, Licuan Bay, Abra ay tinatag ni Nathan Valera. Kwento nito, malaki ang naitulong ng DOST upang mapalago ang sinimula niyang negosyo sa kape. Sa tulong ng mga makina sa ilalim ng Small Enterprise Technology Upgrading Program, napabilis at napataas ang pagproseso ng kanilang produktong kape. Kung dati ay galing lang sa kanilang pananim na kape ang kanilang pinoproseso, ngayon ay bumibili na rin sila ng produktong kape ng ibang magsasaka sa kanilang bayan. Ganyan ang dami mo na DOST, technology. Kasabay mo mata at agupa, di matulungan yung kaslam ng kadang-kaming mabasit ng busyente, at mo-grow up na business na. Tinatalakay ng DTI Ifugao at mga Technical Vocational Livelihood Track Educators ng Namolditan Senior High School ang mga posibilidad pa para mapaganda ang weaving curriculum ng paaralan. Sa ngayon ay pinakilala sa mga grade 11 at grade 12 learners ang fundamentals ng backstrap weaving. Sa tulong ng mga partner agencies, sinisikap ng paaralan na mapaganda pa ang programa sa pamamagitan ng pagdaragdag ng weaving design kung saan maituturo rin sa mga estudyante ang traditional craftsmanship at modern creative techniques. Nakatakdang isagawa ngayong taon ang skills training on weaving design. Aktibong nakibahagi ang kinatawa ng 6 na bayan sa Mountain Province sa Indigenous Cook Fest Competition kamakailan na ginanap sa Bontoc. Bahagi ito ng pagdiriwang ng Linggo ng Kabataan 2025 na may temang Local Youth Actions for the SDGs and Beyond. Layunin ng aktibidad na maipreserba at maitaguyod ang indigenous at cultural cuisine sa pamamagitan ng aktibong pakikibahagi ng mga kabataan. Nasungkit ni na Rex Bayasan at Kirby Busakay mula Patay Sagada ang unang pwesto sa kanilang Smoky Atag with Mushroom Glaze with Rice Wine. Ikalawa sina Riza May Inaldo at Team Dave Manuel mula Balangaw at Banawal na Tonin sa kanilang sinabaw na turacho o dried eel, pako salad at ginatang gabi. Ikatlo naman sina Alvin Ipayan mula Batayan Tadjan at Kenmark Kakayon ng Masla Tadjan sa kanilang bisukol with sabong. Upang mas maigiit sa mga bata at kabataan ang pagpapahalaga sa mga katutubong laro, isinagawa sa Tadjan School of Arts and Trades ang isang cultural immersion kamakailan. Tuwang-tuwa ang mga kabataang ito nang masubukan nila ang iba't ibang mga katutubong laro sa ginanap na cultural immersion activity kamakailan sa Tadjan Mountain Province. Sa temang Sayangdan and Indigenous Sports Gala Revitalizing Heritage Games, layunin ng aktibidad na ito na ipaalam sa mga kabataan ngayon kung ano-ano ang mga laro ng mga kabataan noon upang magkaroon sila ng mas malalim na pangunawa dito.
Ito ay napondohan sa pamamagitan ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA, Capacity Building on Culture-Sensitive Policies and Programs on Heritage Conservation among Indigenous Peoples Youth Competitive Grants. Ito ay pinangasiwaan ng Tadjan Sayangdam Cultural Heritage Guild, isang civic organization. Inisip natin itong proposal na sinabit natin last year for the grants program ng NCCA for the 2025 implementation dahil gusto natin na maituro sa mga bata kung ano man yung mga katutubong laro ng mga ancestors or yung mga kabayan natin noon. Isa sa mga gusto ko talagang ma-emphasize for this activity is to let the youth know na merong ibang libangan ang mga ninuno natin na mas makakatulong sa kanilang physical na katawan, sa kanilang pagiging sportsmanship, pakikipagkaibigan, pakikipagkapwa. Nagpasalamat din siya sa NCCA sa kanilang patuloy na pagtulong sa mga organizations upang mabigyan ng pansin ang kultura. Nagpapasalamat din ang mga participants at guro sa nasabing aktibidad. Umaasa din sila na patuloy ang pagtulong ng NCCA sa mga private organizations upang isulong ang kultura. Yun po, nagsasalamat namin sa NCCA o sa mga partnership niyang organisasyon dahil nakapunta sila dito at marami kaming natutunan na bagay. Tapos sa edad namin ito, nalaman na namin kung ano ang mga gamit o saan dapat ang mga suot naming mga ito. Saan nanggaling o saan gagamitin. Met ay sir tay i-implement talataran ng kulturan di gurut ng ganadwan. Tabarong kumata kumaskasin ng kultura ako after a few hundred years kagdi. Yaman is nan NCCA tay papandan na ng kagtunay activities at manamnama kami kasin ay wada kasin pandanda ay activity ni ay umalaliton kasin. Ilan sa mga larong ginawa ay kalumato race, kadang-kadang, salamangka, bawat, palsuot, tiyakad, arm and leg wrestling, pakpakaok, galgalo, gakaki at baka-baka. Ang galing naman yan, Clint. Nasubukan mo ba yung mga iba't ibang laro na yan? Oo, nasubukan ko siya at napakasayang muling balikan ang mga katutubong laro dito sa atin. And of course, it's part of preserving our culture, di ba, Clint? Tama. So, yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, Philippine Information Agency Cordillera Administrative Region at sa X app sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Debbie Evasco Gasigay. At ako naman po si Clint Isvan Totanes, Naimbag Amalang.